Ha? Ha? Kwento ni Luis P. Gamaitan. Mabilis nagunahan, umapaan ni Patrick galing sa eskwelahan. Kamuntot niya ang kanyang nanay na hasmakpo na rin dahil sa biglang pagdilim ng paligid. "Huwag kang malakas ang ulan na yan," sabi ni Nanay Teresita. "Kung bakit na yun ko pa nalimutang dalhin ang payong ko. Hindi ko akalayang uulan eh." "Naku nanay, nakalimutan ko rin ang aking kapote." "Naku, kabata pa ay ulyanin na. Bilis-bilisan mo na ang lakad, Patrick." Hindi pa man sila nakakalayo ay narinig na nila ang malakas na patak ng ulan sa mga yarong bubungan. Nag-amoy alimuom ang paligid. Mabuti na lamang at agad silang nakasilong sa isang waiting shed. At gaya ng inaasahan, hindi lamang sila ang tao roon. Punong-puno iyon ng matang ayaw magbitbit ng mga payong pero ayaw namang mabasa. "O, umusok ka rito, Patrick, at naambunan ka na." Habang hinihintay ang pagtila ng ulan, sari-saring tunog ang narinig ni Patrick sa waiting shed. Frost, frost! May sumisingan ng sipon sa panyo. May sumisingan sa paligid ng walang panyo. Hawa lamang ng hinalaki at hintuturo ang namumulang ilong. "Hatyan!" Bahin ng isang matandang mama. "Hatyo!" Bahin ng isang dalagang sosyal. Hirit ng isang payat na lolo. Naglabas ng plema ang isang binatang may tattoo. Kinalubutan si Patrick sa mga narinig na tunog. Sabi ng teacher niya, dapat daw ay nagtatakip ng panyo sa ilong at bibig ang mga binabahin at inuubo. Bakit ang mga kasama nila sa waiting shed ay parang ipinagmamalaki ang iba't ibang nagagawang matunog? Hachi! "Naku po, bata ka. Takpan mo nga ang panyo ang bibig ng kapag mabahin. Kakalat ang mikrobyo." Pinagsabihan ng matandang ali ang kanyang apo na mataba rin. Pero huli na ang lahat. Nang humatsing ang batang tabatsoy doon sa waiting shed, nag-aapurang sumamang palabas ang sangkatebang virus na takapagdala ng sipon. Nagpasirko-sirko ang mga ito sa hangin, lumipad-lipad, dumayab-jab. "Ay, ang sarap palang makipaglaro sa hangin," sabi ng unang pulutong ng virus. "O baka kayo nawili?" Paalala ng ikalawang pulutong. "Kailangan makapasok tayo agad sa katawan ng isang tao para hindi tayo mamatay." "O nga, sige. Mauna na tayo pumasok sa katawan ng mga nandito sa waiting shed." Tugon ng ikatlong pulutong ng virus. Saglit munang nagpulong ang mga ito bago sumalakay. "Doon kami papasok sa ilong ng nobyo na dalagang sosyal," deklara ng utang pulutong. "Doon naman kami kay Lola," payag ng ikalawang pulutong. "At syempre, iwan niyo sa amin ang pinaka-espesyal, si Patrick, na batang tamad magdala ng panyo at magbaon ng kapote." Nagkikembutan pa ang mga virus ng ikatlong pulutong. Kumalat sa hanging umiikot sa waiting shed ang mga mikrobyo. Nagpasirko-sirko habang naghihintay ng pagkakataong malanghap ng mga taong pinupunteriya nila. "Atake na! Sugod mga kapatid!" Hiyaw ng pinagsamang-samang persa ng mga virus at sumama na sila sa hininga ng mga biktima. "Aba, mukhang dalubi na yata ito sabi ng isang natatakot na matandang babae. Nang tumila ang ulan, nagunahan, naglabas mula sa waiting shed ang mga tao. Baon-baon ang mga mikrobyong tagapagdulot ng sipon. Walang kamalay-malay si Patrick na pati siya ay may virus na sa loob ng katawan. "Bilisan mo lumakad, anak. Magluluto pa ako ng hapunan natin." Wala parang naramdamang kakaiba sa katawan ni Patrick. Noon pa lang kasi nakapasok ang mga mikrobyo. Nagpaparami muna sa loob. "Ganito ang gagawin natin," plano ng ligdan ng pulutong. "Kakalat tayo sa buong katawan ng batang ito. May pupunta sa ulo, sa mata, sa tenga, sa dila, sa lalamunan, sa sino, sa kuweba-kuweba, sa ulo, sa baga, sa mga kasukasuhan, sa kamay, sa paa, at sa lamang loob.
Walang bahagi ng katawan na ipupwera. Agad sila nagtungo sa mga parte ng katawan na pinanggit. Doon, mananatili habang napaparami. Pakalipas sa 3 araw, makati na ang lalamunan ni Patrick. At parang kinikilikli ang kanyang ilong ng isang persong di namatay ako ano. At maya-maya, siya ay nagpahahatsing. Noong umagang iyon, tinamad maligo si Patrick. Patabalay siya, nangihina, at parang mainit ang katawan pero hindi naman siya nilalagnat. Pati ang paborito niyang ulam ay di na halos ginalaw. May sakit ka ba, anak? Tanong ni Nanay Teresita, o parang may sinat ka? Makakatli po ang lalamunan ko, barado rin po ang ilong ko, saka po mabigat ang ulo ko. Ay bakit? Ngongo ang boses mo. Naku, may sipon ka na. Nanay, ano po ba ang dala ng sipon? Dala yan ng ulan. Naulanan ka kasi noong isang araw, paliwanag ng nanay niya. Di na nakatiis ang Ate Sofia ni Patrick na kanina pa pala nakikinig. Nasa kolehiyo na ang ating niya at kumukuha ng kulusong nurse. Nanay, hindi po dala ng ulan ang sipon pagwawasto ni Ate Sofia. Kasi kung talagang dala ito ng ulan, bakit yung ibang nababasa ng ulan ay hindi naman sinisipon? At saka yung ibang naliligo sa ulan, hindi naman sinisipon. Bakit nga ba nagkakasipon ha, Sofia? Microbial, nanay. Microbial virus ang may dala ng sipon o common cold. Kapag nakapasok ang microbial ito sa katawan at nagkataong mahina ang resistensya natin, agad itong magpaparami sa loob ng katawan natin. Sagot ni Sofia. Ay, ganun pala yun, ate bakit may tumutulong uhog? Alam mo, Patrick, nagre-react ang ating katawan sa nakapasok na virus. Dahil dito, nagpupundar ang ating katawan ng mucus, pamalapad ng uhog para huliin at tanggalin ang mikrobyo sa katawan. Habang nasa loob natin ang mikrobyo, walang katapusan din ang pagpapaundar ng katawan natin ng uhog. Parang iyan ang defense ng ating katawan laban sa sipon. Ibig mong sabihin, Sofia, lahat ng inilabas ng uhog na may taglay ng microbial virus? Tanong pa ng nanay. Kapag impektado ng virus ang sipon, opo, kasi nakakapit sa uhog ang mga microbial virus. Pero kung allergy ang dahilan, walang nakahalong mikrobyo sa uhog. Kaya, hindi tayo nahawa sa sipon ng taong may allergy. Wow, ate, ang galing-galing mo magpaliwanag. Magiging magaling ka, nurse. Pagpuri ng Patrick. Anak, paano ba nakakahawa sa ibang taong sipon? Sa akin po, Nay, kung nag-iipon-ipon sa isang lugar ang mga tao at nagkataong may isang sinisipon doon, pwede tayong mahawa kung di tayo mag-iingat. Kaya, ang dapat, kapag may pumahin, tatakpan natin ng panyong ilong. Masyabang kasing maliit ang microbial virus kumpara sa iba pang microbial, kaya madali natin itong malanghap sa hangin. Naalala ni Nanay Teresita ang eksena sa waiting shed ilang araw na nakalipas. Hindi lang isa ang sinisupon doon. Dinig na dinilig nila ni Patrick ang ubo, singkot, singa, halak, hatsing, ehem at dahak ng mga tao roon. Doon na ako si Patrick, hindi sa ulan. Ate, narinig ko rin kay ma'am na bukod sa pagtatakip ng ilong, ang dapat daw ay laging maghugas ng kamay kapag nahawakan ng may sipon. Bakit? Pangulilit ni Patrick. Kasi kapag humawag ng ilong niya ang taong sinisipon, kakapit ang virus sa kamay nito. Ngayon, kung mahawakan na ka nito sa kamay, naipasa na niya sa kamay mo ang virus. At pag di sinasadyay na hawakan mo ang ilong mo, ayun, nakapunta na sa ilong mo ang mikrobyo. Kaya dapat din ay laging maghugas ng kamay. Sunod-sunod na napatango ang mag-ina sa paliwanag. Hindi ko alam na ganyan pala nakukuha ang sipon, anak. Ako nga, mula nung bata pa ako, napakaraming beses na ako sinipon. Pero ngayon lang may napaliwanag sa akin ng ganyang kalinaw. Natutuwang sabi ni nanay, halika, kumain na tayo. Nang mga sumunod na araw, hindi muna pinapapasok ni Nanay Teresita si Patrick. Natatakot ito mahawa ni Patrick ang mga kaklase niya.
Gaya nung nangyari sa kanila isang hapon sa waiting shed. Pinapahinga lang siya ni Nay Teresita sa bahay para malakas ang resistensya niya. Pinainom siya ng maraming tubig, fruit juice at iced tea. Kapag nangangati ang lalamunan niya, pinagkikeni siya ng lozenge at pinagmumunog ng maligamgam na tubig na may konting asin. At dahil masakit din ang kanyang ulo, binigyan siya ng gamot kontra pananakit ng ulo. Ipinaalala rin ni Ate Sofia sa kanila nang sipon ay di ginagamot ng antibiotiko kahit kailan. Kasi nga raw, virus ang may dulot ng sipon, hindi bakterya. At ang mga antibiotiko ay para lamang sa mikrobong bakterya. Saka, ang common cold ay kusang kumagaling basta't hindi pinapabayaan. Samantala, sa loob ng katawan ni Patrick. Nakakainis naman ang batang ito. Malapit na tayong mamatay sa katawang ito, ayaw pa na tayong ilabas o ibos sa hangin. Kailangan nating lumipat. Peste talaga ni nurse ha. Pulos, kalokohan ay kinukwento sa batang ito, reklamo ng unang butong virus. Paano tayo makapagkalat ng sipon sa bahay na ito? Kapag nakadapot na tayo sa kamay ni Patrick, hugasan tayo agad sa gripo. Kapag kating-kati na ang kanyang ilong at gustong matsing, sa halip na tayo sa hangin tayo mapunta, hinihuli tayo sa kanyang panyo at doon na tayo nabubulok. Inis na sumbong ng ikalawang pulutong. Mukhang hanggang dito na lamang tayo, sabi ng ikatlong pulutong. Pero hindi tayo dapat malungkot. Kasi mawalan man tayo, yung ibang mga kasama natin nakahalo sa hangin ang magpapatuloy ng ating misyon. Tama, marami pa namang bata dyan na hindi maingat sa katawan. Sila ang dapat puntiryahin. Kapag nanghihina na ay nagkambutan pa at naghalakhakan ang mga microbong virus. Hindi nagtagal at tumigil na ang pagsisiso ng uog sa magkabilang butas ng ilong ni Patrick. Hindi na rin yan ngongo kung magsalita. Alam na rin ni Patrick kung anong dapat niyang gawin para huwag sipunin. Isa, iwasang pumunta sa mga lugar na marami ang tao. Dalawa, lagi magdala ng panyo sa bulsa. Ikatlo, ugaliing maghugas lagi ng kamay. Ikaapat, huwag kalimutan magdala ng panyong o kapote, lalo na kung tag-ulan. Umulan man o umaraw, handa na si Patrick na labanan ang mga pesteng mikrobyo. Nanay, nakahanda na po ba ang sandwich ko? Papasok na po ako sa school. Tuturuan ko ang mga kaklase ko kung anong gagawin para wag magka-ispon. Pagmamalaki ni Patrick. Aba, gusto pa yata maging doktor ng anak ko. Sagot ni Nay Teresita na yumayakap sa bunsong anak.